na-charge sa kanya ni Ombudsman Remulla? Plunder? O, di kasi over 50 million yung maleta-maletang kickback na hinatid sa kanya ni Saldico, Saldico, di ba? oo. Sabi ni Saldico. Number 2, bribery, indirect bribery. Number 3, graft and corruption. Matitindi, Oh. no? Tapos, doon sa kanyang Brad, na ginawa niyang dami doon sa ano ba yun? Golden Peasant na company, yung bumili ng bahay sa Tamarind Street na 1.6 billion. Wow, laki. Puro Yun ang billion. president doon, si Jose Paras. Ayun, Sino yung Josie Paras? kasama siya ni Martin doon sa money laundering na criminal action ng ombudsman. Okay. Kasi yung Golden Peasant, tiningnan doon magkano yung capitalization niya. Yes. Tsaka magkano yung income tax na pinail ni Jose Paras. Si Jose Paras, 18 million lang ang nakalagay niyang assets at saka income. Yung bahay na yun, 1.6 billion. Saan niya kinuha ngayon yung pera nun? Di ba? Yes. Ang sinasabi ni Saldico na inutusan siya ni Martin Romualdez na bumili pa ng isang bahay dyan sa Forbes para gawing bagsakan ng kanilang basura. Wow. Ibig sabihin kickback. Yun yung bahay ni Magsaysay Ho sa Tamarind Street. At pinapunta doon si Diskaya para siya ang mag-renovate. Di ba pag bagsakan mo ng pera, kailangan mo dyan mga kabinet, di ba? Yes, kailangan mo dyan mga secret door, mga ganon siguro, no? So, nung pumunta doon si Saldico, may pidabit din yung dalawang helper, di ba doon sa Blue Ribbon Committee, na pinapaalis na sila ni nung contractor. Sinabi nila, hindi pa ho kami makaalis, hindi pa handa yung amo namin, yung occupant. Sinabi ni Diskaya, ay ako po ang contractor dito kasi pinapaayos na po ito. Sinabi rin yun ni Diskaya. Paano yan, Martin? Ang dami palang testigo na ikaw palang may-ari talaga ng bahay na yan sa Tamarind na pinabili mo kay Saldico tapos nilagay mo sa pangalan ng Golden Peasant yung ng presidente, Brad mo na 18 million lang ang assets. Ano ba yan? 1.6 billion ang presyo nun. Ano ba yan? Napahiya pa tuloy yung may-ari si Magsaysay Ho. Yan po mga kaibigan, ang ebidensya ng ombudsman.